Magandang umaga mga kapatid. Kahit wala pa ibang mga kapatiran, medyo late na sila. Pero tayo po magsimula na sa ating pag-aaral sa umagang ito. Meron po tayong technically, apat na bisita na po. Si Brother Ronnie, Sister Nenia, Brother Kyle, at Sister Kat. Sister Kat, Kapampangan siya, so pwede natin siya kausapin sa Kapampangan. Sila Kyle, taga New Zealand yan, pero nakakaintindi pa rin ng Tagalog. So ating pag-aaralan ay isang bagay na kumisan hindi madaling mabatid o maunawaan ang tungkol po sa pagka-Diyos. Hindi ko alam bakit isinalin po nila itong Godhead. Siguro dahil ang Diyos ang pinuno, pero mas maganda sana kung naisali lang Godhood. Ano po? Katulad sa pagkatao, manhood kanila. Pero ang sinali nila Godhead. So, anong itinuturo ng Biblia tungkol sa Diyos? Kasi maraming maling paniniwala. Number one, tungkol sa Diyos. Number one, ang ama lamang ng Diyos. The Father alone is God. Ito po ay paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses at saka Iglesia ni Cristo, etc. Ang ama lang ang Diyos. Pero problema dyan, lalo na po yung Jehovah's Witnesses na ang basya nila kay Jehovah sa Old Testament. Wala akong tayong mababasang Diyos Ama sa Old Testament, kung papasinin natin. Number two, ang Ama ay siya rin ang anak at siya rin ang Espiritu Santo. Ito po yung Pentecostal oneness na sinasabi ng Diyos ay nag-manifest sa tatlong paraan. Kumisan siya yung Ama, kumisan siya yung anak, kumisan siya ang Espiritu Santo kanya. Pero isang persona lang yun. At pangatlo, ito po yung mga pinanggalingan ng isang kapatid natin dito na pumunta lang sa Laguna na ama at ang anak ay Diyos. Pero Espiritu Santo hindi. Yung mga Armstrong, ganyan ang paniniwala nila. So, kinakailangan nating bumalik sa Biblia para makita natin kung ano yung totoo. So, isa itong Godhead sa English, ano po? Sa King James at saka sa New King James, 3 beses nilang ginamit yan. Yung salitang Godhead. Pero yung mga pinanggalingang mga salita, may pagkakaiba. Slight difference. Number 1, sa Acts chapter 17, verse 29. Nang pumunta si Pablo sa Athens, at alam natin sa Athens, marami silang Diyos na nakikita, nahawakan, may mga rebuto, etc. So sabi ni Pablo, therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Dahil dito sa Athens, ang taong gawa ng Diyos. Sila nag-design na kayo ng mga Diyos. Di ba? So, ginamit po itong divine nature sa ibang salin ay Godhead. Ito yung galing sa Grego na Theos. In other words, ito yung tumutungkol sa anyo ng Diyos. Hindi siya physical na nilalang katulad natin, hindi siya nahawakan, hindi rin siya galing sa kaisipan ng tao. Kanya. Pangalawa, yun sa Romans chapter 1, verse 20. Ito po yung sa kasalanan ng mga Gentiles. Ang mga Gentiles, bago pa nagkaroon ng mga tinatawag na audio, sila ay nagpakilala ang Diyos sa kanila. Lahat ng mga bagay na pwede nilang malaman sa Diyos ay pinakita ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ni Pablo, kung hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos, wala silang pag-asa kanya. Since the creation of the world, its invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. Ang kahit hindi tayo nagbabasa ng Biblia, pag tumingin tayo sa mga bagay na ginawa sa kapaligiran natin, sa kalikasan, nature, malalaman natin na may gumawa. Even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Dito po sa pagkakataon na ito yung Godhead, iba-iba. Theotes, Brisa, Theos. Ito naman, Theotes, kanya.
na hindi nagpapakilala ng attributes ng Diyos. Pero yan ang pangatlong salita na makikita natin sa Colossians chapter 2 verse 9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Kanya. So itong salita nito, maghawig pa rin pero may konting pagkakaiba. Theotes. Kanya. Ang ibig sabihin niya, the state or nature of being God. In other words, ang ating Panginoon, siya nasa lupa, bagamat siya nasa kalagayan bilang tao, nasa Kanya pa rin ang kapuspusan ng pagiging Diyos. Kanya. So ito salitang ito, nakahulugan ng the state of being God. Kanya. So tatlong sinali nilang Godhead, pero magkakaibang slight na pagkakaiba ng mga salitang pinanggalingan. Yung tatlong beses na makikita natin yung salitang Godhead sa buong Biblia tungkol sa pagka-Diyos. Ngayon, makikita natin, may isang Diyos. Sa lahat sa Biblia, mapapasa natin, may isang Diyos. Dito sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ganyan. So naniniwala tayo may isang Diyos. Totoo yun. Pero ang katanungan, siya ba isang persona lang? Kasi one, ganyan. O sa isang kahulugan ng salitang isa, sa isa sa kahulugan na sila'y nagkakaisa. So dalawang konsepto makikita natin tungkol sa salitang isa. Kasi number one, maraming kahulugan. Number one, ikaw pinakauna. One, only, isa. O kaya, nagkakaisa. One din po yun, di ba? So ano tinuturo ng Biblia? Yung una ba? Ang Diyos ba'y binubula ng isang persona? O is God one in the sense of being united? Hindi siya isang persona, pero nagkakaisa. Yan makikita natin. So, basahin natin ang Biblia. Dito po siya Deuteronomy 6:4. Balikan mo natin ito. Hear, O Israel. Ito po sa ASV, American Standard Version. Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. And thou shalt love Jehovah, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ito ang makikita natin sa salitang Jehovah. Ito yung YHWH na hindi natin alam kung yung talagang pronunciation. Dahil noong panahon ngayon, ang mga Hebreo, pag sila nagsusulat, puro consonant lang, walang vowels. So malalaman mo lang yung salita, kung hindi, binibigkas. Kaso nasabihin ng Diyos, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Ito'y binanggit niya eh. Yung pangalan YHWH. So hindi lang binabanggit. Naglagay sila ng substitute. Pagka gusto silang banggitin yung pangalan na yon, ginagamit nila, Adonai, Panginoon. So dumating ang panahon, hindi na nila alam. Ano ba ang talagang pronunciation ng salitang YHWH? Tapos salitang God, ganyan. Ito'y galing siya ng Grego na Elohim. Literally, gods. Basahin po na sa Exodus chapter 20 verse 3. Sabi ito po yung isa sa unang kautusan ng Diyos. Na huwag kayo sumamba ng ibang mga Diyos maliban sa akin, ganyan. Yung salitang mga Diyos ay Elohim. So in other words, itong salitang ito ay plural. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So yung salitang mga Diyos, yun po'y galing sa salitang Elohim. Walang pagkakaiba sa salitang mababasa natin dito, kanya. So, our Jehovah, our Elohim, yung ibig sabihin no. Ang ibig sabihin po ay mga Diyos, literally. Salitang one, ano yung one dito? May kahulugan lang sa salitang one na hindi isa sa bilang. Yung salitang one dito, siya rin yung one doon sa Genesis chapter 2, verse 24. At ito'y patungkol sa pag-aasawa. Pag nag-asawa tayo, dalawa kayo pa rin eh. Pero kayo nagkakaisa bilang mag-asawa, di ba? Sabi ng Diyos, kaya tiniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman, ganyan.
Kung yun ay literal na isa sa pila, hindi totoo yan. Marami na nag-asawa, hindi naman sila naging isang tao na lang. Dalawa pa rin sila. Pero sila nagkakaisa. So sinabing one, kanya. One flesh. Hindi lang po sexual union nyo, kundi pagkakaisa sa lahat ng mga bagay. Dito po si Ezra, lumabas ng Israel ay galing sa pagkalipin, so gusto nilang manumbalik doon sa kanilang sa paglilingkod sa Diyos. So sila po yung nagkaisa. Bilang parang nagkasundo, kanya, basahin natin sa 3:1 ng Ezra. Nang sumapit ang kapitong buwan at ang mga anak ni Israel ay nasa mga bayan, ang taong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao kanya sa Jerusalem. So hindi sila isa sa bilang, marami sila pero sila nagkakaisa, parang isang tao kanya. Ganon din po sa Nehemiah at chapter 8 verse 1. Nung si Ezra, tinawag niya ba sa Israel para pag-aralan nila ang salita ng Diyos. Tandaan natin, for 70 years, wala silang pagkakataon dahil alipin sila sa Babylon. Ngayon, nakabalik na sila, so gusto nilang balikan ang kaalaman sa salita ng Diyos. Basahin natin. Nehemiah 8:1. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao kanya. Sa liwas ang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig, kailang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin na aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Kanya. So ito salitang buwan, dito nakakahulugan na inisa sa bilang. Dahil yung magsalitang ginamit niya sa Genesis chapter 2, etc., ay itong salitang ito, isang salita. So anong kahulugan ng buwan sa binasa natin, yun yung nagkahulugan dyan, di ba? So hindi siya isang Jehovah sa bilang. Katulad lang siya, hindi pwede na makita natin. Yung Elohim ay mga Diyos, kanya. So itong Jehovah ay binubuo ng literally mga Diyos. At sila'y nagkakaisa bilang isang Jehovah kanya. Dito pala makikita natin, ito yung naunawaan ng mga Hebreo kasi salita nila yan. Isinahal lang po sa atin, pero yung mga Hebreo, ang wika nila ay Hebreo. So naintindihan nila yan. Naunawaan nila ng Diyos ay hindi isang persona lang. Naintindihan nila yun. Na tayo po, dahil naisahin sa English, minsan nagkakaroon tayo ng pagkakalito. So, ang salitang isa doon, hanggang salitang, hindi ko alam sa tamang pronunciation, ekad o ekwad, ganyan, na ang ibig sabihin ay pagkakaisa. Titignan yung mga halimbawa. Sa Genesis chapter 1 verse 5, yung unang araw kanya, evening and morning, together make the first day kanya. Yung salitang first, hanggang salitang ekwad, sa ibang salin, one day kanya. Ibig sabihin, yung gabi at saka yung umaga ay nagkakaisa para mag-first ang araw kanya. So Genesis chapter 2 verse 24, the two become one flesh. Dalawa pero isa kanya. Doon sa Ezra chapter 2 verse 64, sila nagkakasama. So yun siya ang ekwad. Hindi siya sa bilang, sila ay nagkakasama kanya. Kaya din po sa Ecclesiastes 11:6, sila yung pareho kanya. As a Judges 20 verse 8, as one man, katulad ng binasa natin kanina, sa 1 Samuel 11 says, one consent kanya, so nagkakaisa sila ng consent. As I said, 65 verse 9, together kanya. So yung pagkakamit po ng salitang ito ay nangulugan, hindi isa sa bilang, kundi sila yung nagkakaisa, o united, ang ibig sabihin, ng salitang ekwad, means united in one. Sila yung nagkakaisa, sila yung isa sa pagkakaisa. United Divine, walang alaway. So sila yung isa, hindi sa kahulugang siya nag-iisa, kundi nagkakaisa kanya. Yun ang makikita nating mga salitang ginamit sa Old Testament. So titignan natin ang kahulugan nito. Israel, our Jehovah, yan ang YHWH, our Elohim, kanya. Literally, our gods is a united Jehovah. Yun ang ibig sabihin, no? Kung titignan natin yung mga kahulugan ng mga salita, yun tinuturo ng talata. Hindi tinuturo ng talata hindi sinasabi ng Diyos sa mga Hebreo, ako'y nag-iisa. Ako lang
isang persona lang, hindi sinasabi yun. Sinasabi ang Jehovah, o yung YHWH, mga Diyos kanya, ay nagkakaisang Jehovah. At ito yung mapapatunayan natin sa iba mga talata. Doon natin, umpisa po natin. Dito sa Isaiah 48, verse 12 at saka verse 16. Pansinin natin. Listen to me, Jacob, and Israel my called, I am he, I am the first, I am also the last. Sino yun? Pagka binabagit po yung I am the first, and I am also the last, ito ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yun na I am the first, dahil hindi naman ikaw nauna. Hindi natin pwedeng sabihin I am the last, hindi rin ikaw muli. Pero ang Diyos, I am the first and I am the last, dahil siya nagsimula, siya rin na magtatapos kanya. Wala siyang simula, wala rin siyang wakas. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. Kung sasalitan sa American Standard Version, the Jehovah of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Ganyan. So, nagsasalita ang Diyos. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. Siyang lumalang, kanya, ng langit at lupa. So, wala nang iba, kundi ang Diyos. Pero pasinin natin, siya nagpatuloy ng pagsasalita. Come near to me, here it is. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, I was there. And now the Lord God and His Spirit have sent me. Kung ang Diyos ay isang persona, paano niya ginawa yun? Ang nagsasalita ang Diyos. Ang Diyos na nagsasalita ay sinugo ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu Kanya. So, ilan yun? Tatlo. Malalaman natin later on, ito, walang problema ito. Bakit sinasabi sa Diyos? Pero Espiritu Santo ay mapapatunayan natin siya rin ay Diyos. Yung nagsasalita ay Diyos. Yung tatlo yun, di ba? Hindi isa. Kaya pag nakita mo yan, yung mga Hudyo, naiintindihan nila yan kasi Hebreo salita nila eh. Pero tayo, dahil English translation, minsan nalilito tayo. Paano yun? Kaya natin. Meron naman tatlong Diyos. Pero dito makikita natin, meron tatlong persona na pareho-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Yung makikita natin. Tuloy po natin. So, pansinin nyo, ang Panginoong Diyos at ang Espiritu, sinugo nilang Diyos. Yan ang maintindihan natin sa mga talatang ito. Hindi lang yun. Dito po sa Genesis chapter 19, verse 24, isayin natin. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So, yung isang Panginoon nag-rain ng brimstone and fire. Pero ito galing sa Panginoon, nasa langit kanya. So, makikita natin doon sa talatang ito, may dalawa yan. Na makikita natin tinatawag na Panginoon. So, ilang Panginoon? Dito sa talatang ito, may dalawang Panginoon. Makita natin. Dito po sa Zechariah, chapter 2, 8, and 9. Again, ang nagsasalita ay ang Diyos. For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory. So, sinugo kanya. To the nations which plunder you. For He would touches you, touches the apple of His eye. For surely I will shake my hand against them, and they shall become spoiled for their servants. Then you will know that the Lord of hosts has sent me. Kanya. So makikita natin na nagsasalita ay ang Panginoong Diyos. Asa'y sinugo ng Panginoong Diyos. Kanya. So makikita natin, ilang Panginoon? Dalawa, di ba? Yung nagsasalita at sinugo, at yung nagsugo. Pareho siyang tinawag ng Lord of Hosts. Yung nagsasalita at sinugo, at yung nagsugo, the Lord of Hosts. Kanya, di dalawa yan. Tuloy natin. Ito pa rin sa Zechariah chapter 2, 10 and 11. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for behold, I am coming, and I will dwell in your midst, says the Lord. So, sinasabi rito, ang Panginoon ay mananaan sa kailang gitna. Kanya. Many nations shall be joined to the Lord in that day,
and they shall become my people, and I will dwell in the midst of them. Then you will know, kanya, that the Lord of hosts has sent me to you. Ganun din. Ang nagsasalita ay ang Panginoon. At yung Panginoon na nagsasalita ay sinugo ng Panginoon. So, ilang Panginoon yun? Dalawa. Makikita natin. So, dito po sa Zechariah 10:12, meron din. So I strengthen them in the Lord, and they shall walk up and down in His name, says the Lord. Ang nagsasalita ang Panginoon. Pero pasilin niya, yung sinasabi niyang Panginoon ay nasa third person, di sa'yo. Palalakasin ko sila sa Panginoon, ganyan. At sila lalakad sa kanyang pangalan, ibang Panginoon yun. Kaya sa doon nagsasalita. Dahil kung ito yung mismo yung Panginoon nagsasalita, ang sasabi niya, they shall walk up and down in my name. Ganyan. Hindi. Third person, iba. Pero sila pinag-uusapang ibang Panginoon. Di ba? So, again, ilang Panginoon? Yung nagsasalita at yung paggagalingan ng kalakasan ay parehong Panginoon. So, dalawa rin yan, mga kapatid. Dalawang Panginoon. So, Genesis chapter 1, verse 26, sino kausap ng Diyos? Itong mga naniniwala na ang Diyos ay isang persona lang, ito, mahirap sa kayo nagpaliwanag niya. Basahin natin. That God said, let us make man in our image. Pero siya kausap, di ba? Our image. According to our likeness. Ang pansinin natin, our, plural yan. Yung image is singular. So, ibig sabihin, yung kausap niya, kamukha niya. Kawangis din niya, according to our likeness. Ganyan. Ito yung plural, pero ito yung singular. Sabihin, yung kausap ng Diyos, ay meron siyang magkamukha sa image, at sa pagkawangis ganyan. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ganyan. So, sino kausap ng Diyos? Sabi na anghel, hindi anghel. Dahil ang anghel, hindi siya larawan ng Diyos. Ibang larawan ng anghel sa kanya kaysa sa Diyos. At ang mga anghel, wala silang kapangyarihan maglalang. Siya ay marami pong palusot eh. Lalangin natin. Kausap lang niya, pero siya maglalalang kanya. Nonsense yun. Ang kausap ng Diyos ay building kapangyarihan maglalang. Patunayan natin. Si Kristo, doon sa John chapter 1, verses 1 to 3, hindi pa siya tinawag na Kristo doon. Tinawag siya the Word, Verbo, kanya. O Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kanya. Di ba, kasi susunod na talata, nothing that was made through Him. Kanya. So yung kausap ng Diyos, ay yung kasama ng Diyos, siya ang naging tagapaglalang actually. Ang Diyos ang nagsasalita, yung necessary implication ng Ama, pero nag-execute ang Anak, hindi naman yung Ama. Kaya sabi sa 1.3, walang bagay na ginawa, na hindi ginawa sa pamamagitan niya kanya. Yung kasama ng Diyos, na tinatawag ng Logos o Word, na nasa kalagayan ng pagka-Diyos. Doon sa Romans chapter 9 verse 5, sinasabi rito, ang Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa mga Hudyo, ayon sa laman. Pero hindi lamang yun ang kalikasan niya. So, ipo nagtasabing, si Kristo yung tao lang, mahirapan sila. Bakit? Basahin natin. Walang controversy siya'y tao. Pinaniniwala natin yun. Dahil nagkataong tao, so siya'y tao. Pero higit pa sa kanyang pagkatao, sa kanilang mga patriarka, at sa kanya nagmula ang Kristo ayon sa laman, so tao siya. Naggaling sa bansang Israel bilang tao. Na siya nangingibabaw sa lahat. Diyos na malulhati, magpakilanman. Amen. So siya, sige pa sa kanyang pagkatao sa Diyos. At hindi siya nilalang ng Diyos, kundi Diyos magpakilanman. Ganyan. At sa Colossus 1, binasa na natin yun. Siya ang kanyang pagka-Diyos, kahit siya'y nasa kalagayan ng tao, nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang Espiritu Santo ay naglalalang rin. Doon sa awit, 104 verse 30, ang nakasulat,
sinugo mo siya kanya, Espiritu Santo, at sila'y nakilala kanya. O sinugo ng Diyos ang Espiritu Santo kanya, at sila'y nakilala. Dito sa Job 33 verse 4, ito po yung kaibigan ni Job, si Elihu, sabi niya, I was made by the Holy Spirit kanya. So in other words, ang Espiritu Santo may kapangyarihan maglalang, ang Panginoon Yesu Cristo may kapangyarihan maglalang. So sino kausap ng Diyos? Ang kausap ng Diyos ay ang kanyang anak at ang Espiritu Santo. Wala lang iba. Dahil sila lamang ang may kapangyarihan maglalang. So hindi isa yun, di ba? Hindi lang isang naglalang. Pakikita natin mamaya, sila'y tatlo na naglalang. Actually. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo. So, ang isang Diyos na sinasabi rito, sabay isa sa bilang o sila'y nagkakaisa? Ang kasagot na po dyan ay obvious na sa mga talatang binanggit natin, di ba? Sila'y isa sa kahulugan, sila'y nagkakaisa. Hindi siya isa bilang isang persona lang. Sila'y nagkakaisa kanya. So, para maging maliwalag pa, bagamat nabasa na natin, sino yung tatlo na yun? Sino yung nagkakaisang Diyos? Sino sila? Na tinatawag nagkakaisang Diyos. Kailangan natin patunayan na itong tatlong ito ay Diyos. Sila nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Tingnan po natin. Ang Ama, siya'y tinawag sa 1 John chapter 4 verse 14, Diyos Ama kanya. So, obviously siya, yung Ama tinutukoy ito sa John, 1 John. Hindi siya anak. Tingnan natin, basahin natin sa 2 John verse 3, ano po? Dahil isang kabanata lang po yung 2 John. Hindi siya yung anak. Hindi ka tulad sinasabi ng iba. Verse 3. Sumatin nawang biyaya, kahabagan, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus, ang anak ng Ama kanya, sa katotohanan at sa pag-ibig. Para naging Ama at anak ang Diyos at the same time. Hindi pwede yun. Ang Ama at ang anak ay relationship. Magkadalawa pero meron silang relationship, di ba? Katulad ng mag-asawa. Kailan na mag-asawa, ang lalaki, siya rin ang asawang babae, at asawang lalaki, hindi pwede yun. Iba yung asawang lalaki, iba yung asawang babae, kanya. Nung tawagin na ating Panginoon na anak ng Ama, so hindi siya yung Ama, obviously, di ba? Sa ibang persona. Ang Espiritu Santo, hindi rin siya ang Ama. Tingnan natin sa John, chapter 15, verse 26. Sabi ng Panginoon, susubuin ko ang Espiritu Santo mula sa aking Ama. Kanya. Di tatlo yun. Ang Espiritu Santo na sinugo, at ito'y galing sa Ama. Kanya, masahin natin. Subalit kapag dumating ng mga aliw, yan ang Espiritu Santo, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Kanya. Ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin. So, yung Ama, yan, galing ko ng Espiritu Santo kanya. Sinugo siya ng ating Panginoon, at ang Espiritu ang magpapatotoo sa ating Panginoon. So, ang Ama, hindi Espiritu Santo, hindi rin siya yung anak. Nabasa na natin sa talata, di ba? Pero itong tatlong ito, na magkakaibang persona, in other words, Ama, hindi ang anak. Iba yung anak sa Ama. Iba rin yung Espiritu Santo sa Ama, iba rin yung Espiritu Santo sa anak. Ang Ama ay Diyos. Basahin natin. Ito sa Jude. Itong Jude, ano po, itong sulat ni Jude, hindi ito sulat ni Judas Iscariote. Sabi po ng mga dalubhasa, ito yung kapatid ng ating Panginoon. Sa Jude verse 1, ito ang pinakahuling sulat bago po ang Apocalypse. Dito sa verse 1, si Judas, na alipin ni Yesu Cristo, na kapatid ni Santiago, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama kanya, at iniingatan para kay Yesu Cristo. So, ang tawag sa Ama ay Diyos. So, ang Ama ay Diyos. Magkikita rin natin, ang ating Panginoon ay Diyos. Doon sa Hebrews chapter 1 verse 8, ang tumawag sa Kanya na Diyos, hindi tao, kundi mismo ang Diyos, ang Ama. Basahin natin. Di ba doon sa John chapter 17, sabi ng Panginoon,
Nilulahati na kita sa lupa, kanya. Ngayon naman, lulatin mo ko, Ama, kanya. Ito yung pagkakataon na nilulahati ng Ama ang kanyang anak. Pinakilala siya bilang Diyos. Katulad ng Ama, ng anak, ipinakilala niya ang Ama bilang tunay na Diyos, kanya. Ngayon din ang ginawa ng Ama sa kanyang anak. Basahin natin sa verse 8. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, sino nagsasalita? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang siyento ng katwiran ang siyento ng iyong kaharian. So, tinawag na Diyos ang ating Panginoon. Na Ama. Ngayon, ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa lahat ng Ama at ang Anak, Espiritu Santo, ang pinakamahirap patunayan ng Espiritu Santo dahil kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa Kanya. Pero mapapatunayan natin ng Espiritu Santo ay Diyos dito sa Acts chapter 5, verse 3 to 4. Nireject ko po yung Biblia Kapampangan dahil mali siya sa salin na ito. Kulang siya eh. Lahat ng Biblia, ganito ang pagkasali. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napaday ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Tandaan natin, hindi siya nagsinungaling sa Ama, hindi siya nagsinungaling sa Anak. Specifically, siya nagsinungaling sa Espiritu Santo kanya. Paliwanag yun sa sinabi ni Pedro, di ba? At itinago ang bahagi na pinagbilan ng lupa. In other words, ang sinasabi ni Apostle Peter, kung gusto mong ilang ibigay mo sa kapulungan, okay lang. Bakit sinungaling kanya? Dahil pag-aari mo yan kanya. Pag-aari mo na nasa iyo, pag-aari mo na pinagbili na kanya. So may kapangyarihan ka, kung anong desisyon mo ibigay sa kapulungan, ba't nagsinungaling ka? Yung nakasalanan niya. Verse 4. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyo? At ang may pinagbili na, hindi ba nga nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit sinungaling ka kanya? Tuloy na, bakit inisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos kanya. Pero siya nagsinungaling sa Espiritu Santo. So, by necessary reference, sinasabi sa Espiritu Santo ay Diyos. So, yun ang tatlo. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, sila nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Sila yung tinatawag natin nagkakaisang Diyos. Hindi, tatlo yan eh. Pero walang sinasabi tatlong Diyos sa Biblia. Palagi sinabing isang Diyos. So, sila yung tatlong nagkakaisa. So, yan ang tatlo. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Nung isubuin ng Panginoon ang kanyang mga pasel na magbautismo ng mga tao, saan sila babautismohan? Yung salitang pangalan, hindi actually literal na pangalan ni sabihin, in the authority kanya. Sa autoridad, sa kapamahalaan kanya. So sila mababautismohan. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit kanya. Pero sila yung may isang pangalan o authority. Ito din natin nakikita sila nagkakaisa. Meron sila isang authority. Sila nagkakaisa sa kanilang kalikasan, nature. Meron silang agreement sa kanilang layunin at ginawa. Palagi silang gano'n. Meron silang pagkakaisa sa anumang bagay na kailang gagawin. Mapapatunayan natin mamaya. Ito ang tatlong persona na binubuo ng isang Diyos. Ito po ang argument ng mga saksi ni Jehovah doon sa Isaiah chapter 43 verse 10. Sapagkat sinasabi ng Diyos, wala nang ibang Diyos, maliban sa akin kanya. Sabi nila, yan ang Ama. Sabi ko, paano manalaman? Meron bang binabangit na Ama dyan? Meron ba tayong mababasa salitang Ama? Sa Isaiah 43 verse 10. Wala naman, basahin natin. Kaya yung aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ito yung YSWA, tandaan natin, kasi pinag-aralan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, hindi isa yun. Kabilang, sila'y marami, tatlo, magkakaisa. At aking pinili, at aking likod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At yung maunawaan na ko nga, walang Diyos na inaniwan na una sa akin,
o magkakaroon man pagkatapos ko. Itong mga saksi ni Jehovah, ang paniniwala nila, ang ating Panginoon ay nilalang ng Ama. So, same as mababang Diyos, kanya. Pero sabi ng Diyos, wala lang Diyos sa una ko, walang Diyos sa ulil ko, kanya. So, walang nilalang na Diyos na makikita natin. Din sa makikita na, wala lang ibang mga Diyos, kanya. So, sa Isaiah 45, verse 5, ganoon din na mababasa natin. Wala lang ibang Diyos, maliban sa akin, kanya. Kaya kung ito lang ang babasahin mo talata, parang tama sila eh. Pero pag seleksi mo ang buong Biblia, hindi na ibig sabihin. Sayin natin. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibigisan ka, bagamat hindi mo ako kilala. Sino yung Diyos na yun? Na wala ng iba. Yun ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun ang nagkakaisa ng Diyos at wala ng ibang Diyos. Kanya. Maliwan sa tatlong yun ang nagkakaisa. Yun ang makikita natin konklusyon sa ating pinag-aaral. Wala na tayong ibang maisip kundi yun. Tingnan niyo, meron silang pagkakaisa palagi. Doon sa physical creation, ang Diyos ang nagplano. Obviously, ng Ama. Siya nagsabi. Kanya. Babasahin natin ang Jeremiah chapter 51, 15-16. At ang anak ang gawa. Dahil sa John chapter 1, verse 3, walang bagay na ginawa kundi sa pamamagitan niya kanya. So siya gawa. Ang nag-ayos ay ang Espiritu Santo. Basahin natin sa Job chapter 26, verse 13. Para sa English, and he adored kanya. Sabihin, natapos na, siya yung mismo nagtapos kanya. Basahin natin sa Job chapter 26. Pinagkikilala po na ang Espiritu Santo kanya ang nag-ayos. Parang siya pinakauli palagi. Verse 13. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu, gumanda ang kalangitan, ang tumatakas na sa isinaksak ng kanyang kamay. Kanya. He adored the heaven, sabi sa English. Yan ang physical creation. Pagdating po sa spiritual creation, nung tayo po iniligtas at ginawang bago nila lang, sino nagplano nun? Ang Ama. Si Pablo nagsabi noon. Ayon sa walagang panukala na ipinanukala niya kay Kristo kanya. Sino gawa? Ang Panginoon. Yung iglesia binapak ito na ang iglesia ay ayon sa walagang panukala ng Diyos na ipinanukala kay Kristo Jesus kanya. Ang Panginoon nagawa noon. I will build my church kanya. Sino nagtapos? Ang Espiritu Santo. Kahit ang ginawa ng Ama, Anak, ang Iglesia, kahit pinlano ng Ama, ang Iglesia, hindi natin malalaman yun. Hindi ba natin nakita yun, di ba? Paano natin nalaman? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Siya nagtapos ng proseso ng kaligtasan. Dahil kung di sinulat ng Espiritu Santo, ang mga salitang yun, paano tayo maliligtas? Nabasa lang natin dito. Yun ay gawa ng Espiritu Santo. Basahin natin sa John 16 verse 30. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ng mga bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapahayag sa inyo mga bagay na darating. So, siya nagpahayag ng buong katotohanan. Kaya nga, wala na mga propeta ngayon, etc. Dahil ginawa ng Espiritu Santo yun. Ipinahayag niya, pinatunayan niya, at sinulat niya kanya. So, tingnan ninyo, palagi sila may pagkakaisa. Meron sila pagkakaisa sa layunin, pero iba-ibang kailang gawain. Pero sila nagkakaisa. Ang Ama palagi ang nagpaplano, ang Anak palagi gumagawa, ang Espiritu Santo palagi nagtatapos. So, tingnan nyo, kailang pagkakaisa doon sa ganung bagay. Di ba? Dito sa Ephesians chapter 4, mapapasin nyo rito, bakit may isang Panginoon? Hindi ba Panginoon ng Ama? Hindi rin ba Panginoon ng Espiritu Santo? Sa Old Testament, tinatawag siya Panginoong Diyos. Pero bakit sinasabi isang Panginoon?
isang Espiritu kanya, at isang Diyos at Ama. Ito ay kailang gawain. Ito kailang ibang gawain sa paggawain ng pagliligtas. Isang Panginoon, siya ang ating tagapagligtas actually. Dahil siyang namatay para sa atin. Sa binigyan ng buong otoridad sa larangan ng kaligtasan. Ang Espiritu Santo, siya ang tagapagpahayag. Siya nagturo sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Noon sa unang 1, chapter 4, verse 1, ang salitang Espiritu, hindi lamang po yung anyo pinag-uusapan, na hindi sa physical na nilalang, kundi ang Spirit sa bagong tipan, ay meron ding implikasyon ng tagapagturo. Kaya dito sa unang 1, chapter 4, verse 1, nasabi, huwag kayong maniwala sa bawat Espiritu kanya. Basahin natin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwala ng bawat Espiritu, hindi niyo subukin ang mga Espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming lumilitaw na mga walang propeta sa libutan. Sa mga propeta, tinilarang sila ng Espiritu. So, salitang Espiritu, meron siyang kaakibat na implikasyon na tagapagturo at tagapagpahayag. Yun ang gawain ng Espiritu. Hindi gawain ng Panginoon nyo. O nagturo ang Panginoon sa loob ng 3 tao, pero sabi niya, ang Espiritu Santo ang magpapatnubay siya sa buong katotohanan. Hindi ang ating Panginoon. At ang Ama at ang Diyos palagi lang ganyan. Sa yung para baga nagplano ng mga bagay kanya sa kaligtasan. Eh, magtataka kayo, ang Diyos ba hindi Espiritu? Ang Ama Espiritu. Ang ating Pang-Espiritu. Bakit isang Espiritu binabag ito? Hindi Espiritu sa kahulugan ng kalagayan, kundi Espiritu sa kahulugan ng tagapagturo at tagapagpahayag kanya. Panginoon. Hindi yung Panginoon ang Ama. Panginoon. Kahit Panginoon ang Panginoon pa rin ang Ama. Yun ang kalikasan ng pagiging Diyos. Pero sa larangan ng kaligtasan, ang ating Panginoon lang ang Panginoon dahil nasa kanyang buong kapamahalaan sa larangan ng kaligtasan. In other words, kahit dumiretso tayo sa Ama, humingi tayo ng kaligtasan, babalik ka pa rin sa Panginoon. Siya magliligtas sa hindi ang Ama. So, tingnan ninyo, yan ang pagkakaisa sa gawain ng kaligtasan sa atin. So, ito yung Godhead. Andun ang Ama, andun ang Anak, ang Espiritu Santo. Hindi tatlong Diyos. Kundi, Diyos na mayroong perfect oneness and unity kanya. Yan ang Diyos sa Biblia. So, tayo ba'y naniniwala sa mga monotheism? Oo. Pero yung isang Diyos na yun, ay hindi isang Diyos bilang isang persona lang. Hindi. Sila'y tatlong persona na pare-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. In other words, kung anong kalikasan ng Ama, yan din ang kalikasan ng Anak, vice versa. Kung anong kalikasan ng Ama, yan ang kalikasan ng Espiritu Santo. Kung anong kalikasan ng Anak, yan ang kalikasan ng Espiritu Santo. Kaya kung maalala po natin si Nathaniel yata, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa akin, kanya, sa amin, kanya. Ang sagot ng Panginoon, matagal mo lang akong kasama, kanya. At sabihin mo, ipakita mo sa akin ang Ama. Kung nakita na niyo ako, kanya, nakita na rin yung Ama, kanya. Doon natin makikita kayo ng perfect oneness and unity. Kung ano ang Ama, ganoon din ako kanya. Kung nakilala niyo ako, parang na rin nakilala ang Ama kanya. So, hindi natin maintindihan yun dahil tayo tao na iba-ibang aspekto ng ating personality. Pero ang Diyos, sila'y perfecto. Kaya kung anong kalikasan ng isa, yan din ang kalikasan ng dalawa. At sila nagkakaisa. Kasi kung hindi gano'n ang mayunawaan natin, maraming problema yan. Maraming problema ang susuwingin natin. Number 1, yung mga nagsasabi ang Ama sa rin ng Anak, sino kausap ng Panginoon nung sinasa Garden of Gethsemane? Ama, kung maaari ka. Yun ang kalooban ng Anak sa pagkakataon na ini. Huwag na sana niyang danasin nyo. Kung mayroong ibang paraan na paliligtas kanya, gawin natin. Sabi ng Anak, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo, kahit dalawa yan eh. Kung ang Anak, siya rin ng Ama, at ang Ama, siya rin ang Anak, ang kinakausap ng Anak, yung sarili niya.
Eh, ba't nga itong sabi ng sarili mo? Nung siya'y malapit na mamatay, sabi niya, Ama, ipinagtatagubili ko ang Espiritu kanya. Kung siya rin ang Ama, hindi pinagtagubili sa sarili niya. So maraming mga talata na hindi natin maintindihan. Walang kahulugan actually. Nonsense. Pero ito ang katotohanan. Ang Ama, ang anak na sa Garden of Gethsemane, ang kausap niya, ang kanyang Ama. Nakikusap siya. Nananalangin siya sa Ama. Ano siya nakatao sa krus, pinagtagubilin niya ang Espiritu niya sa kanyang Ama. So ito ang malinaw at simpleng tinutunan ng Biblia. Ang Diyos ay di isang persona. Ang Diyos ay tatlong persona na nagkakaisa. Naalala ko po ito sa nasinan naming Ama, meron sa Biblia noon eh. Isang maliit na Biblia, ano yun, King James. Ang sabi niya sa akin, nagtatakaw ko niya, ilan bang Diyos? Kasi kanya, meron siya kausap kanya. Yung aming Ama, mapag-isip yun eh. So, hindi ko intindihan yun dahil bata pa ako noon. Pero alam natin ang sagot. Ito ang sagot ng Biblia. Meron talaga siyang kausap. Ang kausap niya ay katulad niya. Yung lumulag siya, hindi lang siyang lumalang. Kaya sabi, lalangin natin ganyan. Hindi lang siyang lumalang. Lalangin natin ganyan. Meron siyang kasama sa paglalalang. Nalalangin niya yung tao at lahat ng mga bagay na nakikita natin. Ayun. So ito pong ating pag-aaral po sa umaga pong ito tungkol sa pagka-Diyos. Marami pong maling aral na tinuturo dyan. Eh kung maniniwala tayo sa maling Diyos, kahit tama pa tayo sa ginagawa natin iba, hindi tayo maliligtas. Dahil kailangan tayo sumampalataya sa tunay ng Diyos na makikita natin. So meron kayong katanungan. Kung wala tayong katanungan, balik natin muna kay Brother Raul ang pamula po sa pagpapalit. Maraming salamat.